الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما أمرنا بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay kanyang pinag-utusan na tayo ay sumunod sa kanyang kagustuhan. At mayroon siyang nailaan na mga biyaya sa pagsunod sa kanya. At ganoon din tayo ay pinagbawal sa atin ng Panginoon Allah. Ang pagsuway sa kaniyang kagustuhan. At ito rin ay mayroon siyang nailaan na parusa. Ito po ay nangangahulugan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang tunay na kabutihan at tunay na kapayapaan ng isang tao ay ang kanyang pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay malinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Katiyakan sinuman ang sumunod sa Allah, sumunod sa kagustuhan ng Allah, sumunod sa kagustuhan ng kanyang propeta, faqad faza fawzan azima, katiyakan siya ang magtatagumpay ng malaking pagtatagumpay. Kaya ang mga taong naiayon nila ang kanilang pag-uunawa sa ganitong pag-uunawa, walang panahon na dumadaan sa kanila na sila po ay malulungkot na sobrang pagkakalungkot. Maliban lang sa oras at panahon na kanilang nakikita sa kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang nakikita sa kanilang mga kapatid, ay ang pagsuway sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
ang pagsuway sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang nakikita sa kanilang mga kapatid, ay ang paglabag sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ganitong paliwanag, kahit gaano kalinaw sabihin sa mga tao, ang kaalaman na ito ay mayroon pang mga tao na ito ay hindi nila matatanggap. Mayroon pang uring mga tao na kanilang sinusuway ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot mapansin sa mga tao na ganitong pangyayari. Ang dahilan, dahil sa kapag ang kalagayan ng mga tao, magiging kalagayan ng mga tao, magiging katayuan ng mga tao, sila po ay sumusuway sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala pong maibibigay na kahulugan maliban lang sa ang nabubuksan sa kanila. Ang nabubuksan sa kanila na pinto ay ang pinto ng puot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura, kung ang mga tao sa isang lugar, amanu, sila po ay maniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqaw, at sila ay magkaroon ng pagkakatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, aming bubuksan sa kanila ang maraming mga biyaya, aming bubuksan sa kanila ang maraming kabutihan, na ito po ay magmumula sa taas at magmumula sa kalupaan. Walakin kadzabu, pero sila ay pinagsinungalingan nila ang katotohanan at hindi sila sumang-ayon sa katotohanan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, sila ay aming pinarusahan dahil sa kanilang nagawang pagkakasala. Nararapat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mahanap kung ano po ang dahilan kung bakit mayroon pa sa mga tao na ang kanilang ginugusto ay ang pagsuway sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit mga kapatid, ano po ang dahilan? Para maiba at maiwasto ang kalagayan ng mga tao na sila po ay maging matuwid sa kanilang buhay dito sa mundong ibabaw, at ang mabuksan sa kanila ay ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mabuksan sa kanila ay ang mga habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. May dahilan kung bakit tinatanggihan ng isang tao ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
na malinaw na ang pagsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon po tayo makakatiyak, doon po tayo makakasigurado na nandoon ang tagumpay natin dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Ang dahilan, mga kapatid, dahil po sa mayroon sumasalungat na pag-uunawa sa mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pag-uunawa na ito, siya ang dahilan kung bakit napigilan sa buhay ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para magbigyan po natin, magiging malinaw sa atin, magbigay po tayo ng halimbawa. Isa sa mga inobligado sa atin ng Panginoon na Allah subhanahu wa ta'ala ay magbigay po tayo ng obligadong kawanggawa. Inoobligado po sa atin na tayo ay magbigay ng obligadong kawanggawa. Inoobligado sa atin ng Panginoon na gastusin ang ating mga yaman sa mga bagay, mga gawain na ito po ay inoobligado ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pagbibigay ng gastos sa ating mga pamilya, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, at katulad din ang pagtutulong sa mga taong mahirap at pagtatayo ng mga moski, mga tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat po itong mga gawain na inoobligado sa atin, gugulin sa Kanya ang ating mga yaman. Bakit mayroon sa mga tao na sinasalungat nila ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa mayroon silang sariling pag-uunawa na ito ay pumipigil sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isang bagay na ito na siya po ay pumipigil sa pagsasabuhay sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, paniwalaan po natin na siya po ang pinakamatinding nating kaaway dito sa mundong ibabaw. Dahil sa ang kanyang hinaharangan ay ang kagustuhan ng Allah. Dahil sa ang kanyang hinaharangan ay ang tagumpay natin dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Ano ang pang-uunawa na ito po ay nakaharang upang isabuhay ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbibigay ng obligadong kawanggawa? Ang pag-uunawa ng isang tao na kung mayroon siyang 1,000 salapi ay naiisip niya kapag ito ay magbigay ako, bawasan ko ng 100 ay magiging 900 ang 1,000. Paano ako yayaman? Paano madagdagan ang aking yaman?
Kung ito ang nakikita at nakalantad sa harapan po natin mga kapatid, ito ang pag-uunawa na nakaharang sa kagustuhan, sa pag-uunawa sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para po mailayo natin mga kapatid ang ating mga sarili sa ganitong napakasamang kalagayan, ay dapat po natin bigyan ng paliwanag. Sabi ng mga scholar umaalam sa Islam, yu'amilullahu al-'asi ala riddi qasdihi. Ang pakikipag-ugnayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong sumusuway sa Kanya, sumusuway sa Kanyang kautusan, ala dhiddi maqsadihi, ay ang salungat sa Kanyang binabalak. Yu'amilullahu al-'asi bididdi qasdihi. Makikipag-ugnayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong sumusuway sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bididdi qasdihi, na salungat, ang salungat sa anuman binabalak ng kanyang isang alipin. Ano ang binabalak ng isang alipin? Bakit hindi siya makatulong sa mga taong mahihirap? Bakit hindi siya makakapagbigay ng kawanggawa mula sa kanyang yaman? Dahil sa ang kanyang binabalak para lalo na madagdagan ng kanyang yaman. Ang 1,000 madagdagan ng 1,000 magiging 2,000. Ang 1,000,000 madagdagan ng 1,000,000 magiging 2,000,000. Ito ang kanyang binabalak. Pero hindi pa niya alam na ang pakikiugnayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ay bididdi qasdihi, ay salungat sa kanyang binabalak. Ano ang salungat sa kanyang binabalak? Hindi madadagdagan ang kanyang yaman, kundi mauubos ang kanyang yaman. Hindi malalagyan ng halaga ang kanyang yaman. Mayroon po tayo dalil sa ganitong pag-uunawa na banggit sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Araw-araw na mayroon bumababa na 2 anghel na magkaiba ang kanilang panalangin sa Allah. Alam po natin mga kapatid, ang mga anghel na sila po ay katanggap-tanggap ang kanilang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kanilang katangian na la ya'sunallaha ma amarahum, hindi nila sinusuway ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kaya yun ang dahilan, katanggap-tanggap ang kanilang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po ang panalangin ng 2 anghel na ito? Ang unang anghel, ang kanyang panalangin sa Allah, Allahumma a'ti Allahumma a'ti mumsikan talafa. O aming sinasamba, bigyan mo ang isang alipin
ipagkaloob mo sa isang tao na siya ay nagdamot sa kanyang yaman, talafa ang pagkakawalan ng kanyang yaman. Panalangin ng anghel para sa taong nagpapadamot, hindi siya tumutulong, wala siyang ibinibigay. Hindi siya nagbibigay ng kawanggawa mula sa kanyang yaman. Na siya po ay pinapanalangin ng isang anghel na maubos, mawalaan ng halaga ang kanyang yaman. Tingnan natin mga kapatid. Totoong salungat sa binabalak ng isang tao na siya po ay sumasalungat sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. May dalawang klaseng tinatawag na talaf. Ang unang klase, talafun hissi. Ang pagkawala ng kanyang yaman na ito po ay nakikita. Wala ba po tayong nababalitaan na nasunog ang kanyang yaman? Wala pa ba tayong nababalitaan na nasunog ang kanyang napakahalagang tahanan? Wala po ba tayong nabalitaan na tinanay ng malakas na bagyo ang kanyang yaman? Napakarami. Kaya ito po ang klaseng tinatawag na talafun hissi, nakikita. At pangalawang klase ay talafun maanawi. Hindi nakikita. Ang pagkawala ng yaman ay hindi nakikita. Ano ang halimbawa? Ang nararapat sa taong mayroong 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, siya po ay magiging happy sa kanyang buhay. Pero may mga tao na kahit ganon, karami ang nasa kanilang kamay, ay hindi po sila masaya. Hindi sila masaya. Bakit? Dahil sa kahit mayroon silang 10 milyon, ay itinakda ng Allah dahil sa hindi sila nagbibigay ng obligadong kawanggawa, at yun din ang dahilan na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, siya po ay magkakasakit na ang gagastusin sa kanya ay sobra pa sa 10 milyon. Kaya ang ganitong klaseng tao, hindi natin makikita na siya po ay palagi po natin siya makikita na siya ay nakasimangot. Kahit mayroon siyang 10 milyon, ilan sa mga tao na napakarami ang kanilang yaman, at pati ang kanilang paglasa sa mga masasarap na pagkain ay nawala. Ganon ba mga kapatid? Bakit? Dahil sa ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha sa mga yaman at siya din ang lilikha sa anuman maibibigay na epekto ng ating mga yaman. Kapag po tayo ay hindi sumunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang maibubunga at maibibigay na epekto ng ating mga yaman ay yung mga bagay na ito ay magdudulot sa ating na sobrang napakatinding problema. Kung ganito mga kapatid, mas gugustuhin po natin
na kahit wala po tayong 1,000,000, sapat na sa atin ang 1,000. At makakapagbigay po tayo ng 100 na kawanggawa sa 1,000. At makakabili po tayo ng galunggong, makakabili po tayo ng dahon-dahon, makakabili po tayo ng pandesal. Sapat na. Tayo ay masayang-masaya. Bakit? Dahil po sa wala po tayong nararamdaman. Wala po tayong nararamdaman na sakit. Ito ang halimbawa sa pangalawang klaseng talab. Ang tawag sa kanya ay talafun ma'anawi. So tama yung sinabi ng mga ulama na ang pakikiugnayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay salungat sa binabalak ng kanyang alipin. Para mailayo natin ang ating mga sarili sa pagsuway sa mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang nararapat natin itanim sa ating mga utak. Ito po ang dapat natin paniwalaan, na kapag sinuway po natin ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pakikiugnayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay salungat sa anuman natin binabalak. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano naman ang pakikipag-ugnayan ng Allah sa taong sumusunod sa kanyang kagustuhan? Ang pakikiugnayan ng Allah sa taong sumusunod sa kanyang kagustuhan ay salungat sa kanyang kinatakutan at salungat sa anuman na ibigay ng payo ng kanyang mga kapatid. Dahil sa may mga kapatid na ang kanilang ibinibigay na payo, advice, kapatid, huwag kang magsadaka dyan. Mababawasan ang iyong yaman, mababawasan ang iyong pera, magiging mahirap ka. Ito ang kanilang ibinibigay na payo, advice sa kanilang kapatid, na ang kanilang pinuno dito ay si Satanas. Pero dahil naman sa pinilit niya sundin ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pakikiugnayan ng Allah sa kanya ay salungat sa kanyang kinatakutan at salungat sa anuman pinapayo ng mga tao sa kanya. Kasama ng hadis ng ating nabanggit kanina, ang pangalawang anghel na ang kanyang panalangin sa Allah, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, bigyan mo ang taong nagbigay ng kawanggawa ng maraming kapalit at mainam kaysa kanyang naibigay na kawanggawa. Sino ang nagsabi? Sino ang nanalangin? Ang anghel na katanggap-tanggap ang kanyang panalangin. At ito din ay natiyak sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal. Ito ay sinabi ni Propeta Muhammad, ma naqasat sadaqatun min mal. Hindi mababawasan ang pagbibigay ng kawanggawa ang yaman. Paniwalaan po natin ito, mga kapatid. Kailangan po ito mapaniwalaan dahil po sa isa sa ating pinoproblema, nawala yung pagtutulungan sa relihiyon ng Islam.
Mayroon po tayong naririnig na isang kapatid na matindi ang kanyang kalagayan, tapos wala po tayong ikinikilos upang siya ay matulungan. Saan po ang ating pagkakapatiran sa relihiyon ng Islam? Mayroon po tayong nababalitaan na isang kapatid na wala silang makakain. Pero ang ating mga yaman ay sobrang-sobra, sapat sa isang taon, sapat na nagasto sa 10 taon. Pero ating binabaliwala ang pagtulong sa kanila. Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, bigyan mo ang taong nagbigay ng kawanggawa, khalaf, na kapalit na sobra pa sa kanyang naibigay na kawanggawa. Wa may yuqridullaha qardan hasana. Sino man ang pag-utangan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang magbigay ng kawanggawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُ يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا katiyakan ay dudublihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming pagdudubli. Huwag kang maniwala na yung 1,000 na kinuha mo sa 100,000 ay ito ay nabawas sa iyong pera, nabawas sa iyong yaman, kundi ito ay magiging dahilan upang dumami ang iyong pera, dumami ang iyong yaman, at ito ang magiging dahilan upang magkaroon ng halaga ang iyong yaman, at ito ang magiging dahilan upang mapakinabangan ng Allah, upang ingatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong yaman. Ito po ang dapat natin paniwalaan. Aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Nasabi po natin kanina na ang pinakamatinding kaaway po natin ay ang ating sariling pagnanasa. Ang dahilan po kaya hindi natin naisasabuhay ang mga kagustuhan ng Allah dahil sa ating mga sariling pagnanasa. Ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. Kapag hindi nila tanggapin ang anuman na ipaparating mo sa kanila o Propeta Muhammad, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Katiyakan ang kanilang sinusunod ay ang kanilang sariling pagnanasa. Bawat utos ng Allah ng ating hindi isinasabuhay, ating sinusuway, ang dahilan dahil sa ang ating sinusunod ay ang ating mga sariling pagnanasa. At ang mga tao, ang kanilang sinusunod, ang kanilang sariling pagnanasa, ano po ang napakasamang magiging kalagayan nila?
Ang pinakamasamang magiging kalagayan ng isang tao na palagi niya sinusunod ang kanyang sariling pagnanasa, na ito ay salungat sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan po natin ang sinabi ng Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hindi mo ba nalaman, O Muhammad, ang taong ginawa niya, kinuha niya ang kanyang sariling pagnanasa na sinasamba niya maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang nararapat po sa atin, makipaglaban po tayo sa ating mga sarili. Dahil sa kung hindi po natin matalo ang ating mga sarili at ang manalo ang sarili nating pagnasa, wala pa tayong inaasahan na tagumpay natin dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay, dahil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Katiyakan, sino man ang sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod sa kanyang propeta, faqad faza fawzan 'azima. Katiyakan siya ay magtatagumpay ng malaking pagtatagumpay, totoong pagtatagumpay. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula bi an taghfira lana dhunubana jami'a دقه وجله وكبيره وصغيره وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفينا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين في كل العالم يا ذا الجلال يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.